against Iran to end their nuclear and ballistic program. We just announced some common measures to release of our strategic stockpiles. And thanks to the coordination of the G7, we had a good working session at the International Agency for Energy, and it was decided to release 400 million barrels, which is the equivalent more or less of 20 days. Nitong mga nakaraang araw ay talagang naging mainit ang balita tungkol sa kaguluhan sa Middle East dahil ang dating tensyon sa pagitan lang ng Iran, Israel at Amerika ay tila lumalabas na sa kanilang bakod at kumakalat na sa iba pang malalaking bansa. Maraming eksperto ang kinakabahan dahil ang Turkey na isang malakas na bansa at miyembro ng NATO ay nadadamay na sa palitan ng mga missile at drone. Hindi na lang ito basta away ng magkakapitbahay dahil ang mga dambuhalang bansa tulad ng United Kingdom at France ay nagsimula na ring magpadala ng kanilang mga pinakamalalakas na barkong pandigma sa rehiyon para magbantay at magpakita ng puwersa. Dahil sa bilis ng mga pangyayari at sa dami ng mga sundalong nakahanda na sa gera, hindi natin maiwasang itanong kung ito na nga ba ang simula ng isang pandaigdigang krisis na hindi na mapipigilan pa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Noong March 9 ay opisyal na kinumpirma ng gobyerno ng Turkey na mayroong isang ballistic missile na pumasok sa kanilang airspace na pinaputok mismo mula sa loob ng Iran. Ang nakakatakot dito ay hindi lang ito ang unang beses na nangyari dahil pangalawang insidente na ito sa loob lamang ng 5 araw kung saan kailangang kumilos ng mga defense system para harangin ang mga sandata na pwedeng pumatay ng maraming tao. Ang missile na ito ay agad namang napabagsak ng NATO Missile Defense System na nakapwesto sa Eastern Mediterranean, kaya swerteng walang nasaktan o namatay nang bumagsak ang mga piraso nito sa isang bakanting lote malapit sa lungsod ng Gaziantep. Pero bakit nga ba pati ang Turkey ay pinupuntirya na rin ng Iran sa gitna ng kanilang laban sa Amerika at Israel? Ang lahat ng ito ay nagsimula noong February 2018 nung magsagawa ng sunod-sunod na pagsabog ang Amerika at Israel sa mga target sa loob ng Iran, kaya naman bilang ganti ay nagpakawala ang Iran ng mga strike laban sa mga lugar na may presensya ng militar ng Amerika. Dahil ang Turkey ay isang mahalagang base ng NATO kung saan nakatira ang maraming sundalong Amerikano at kanilang mga pamilya, naging biktima na rin sila ng mga ligaw na missile at drone. Sa sobrang tindi ng panganib, ay naglabas na ng babala ang US State Department at inutusan ang kanilang mga tauhan na lumikas na agad mula sa consulate sa lungsod ng Adana para sa kanilang kaligtasan. Huwag nating kalilimutan na ang Turkey ay hindi basta-bastang bansa lang dahil sila ang isa sa may pinakamalaking hukbo sa buong NATO na may mahigit 425,000 na aktibong sundalo. Bukod sa kanilang mga sikat na Bayraktar drones na subok na sa aktwal na bakbakan sa ibang bansa, mayroon din silang daan-daan na fighter jets at mga modernong tangke at submarino na handang kumilos anumang oras. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang buong lakas para ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kasarinlan laban sa sinumang magtatangkang manggulo sa kanila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay lalo pang nadagdagan ang tensyon dahil pumasok na rin sa eksena ang United Kingdom at France. Nagpadala na ang Royal Navy ng UK ng isang Type 4 T5 destroyer na tinatawag na HMS Dragon, na isa sa mga pinakamodernong barko na kayang magpabagsak ng 8 missile sa loob lamang ng 10 segundo. Ginawa nila ito matapos atakihin ng drone ang kanilang base sa Cyprus na tinatawag na RAF Akrotiri, na isang napakahalagang lokasyon para sa kanilang mga operasyon sa dagat. Maging ang France at ang Estados Unidos ay nagdagdag na rin ng mga aircraft carrier para masigurado na hindi na lalong kakalat ang apoy ng gera sa iba pang mga bansa tulad ng Saudi Arabia, Qatar at Kuwait. Bukod sa pagpapadala ng mga barko, alam nyo ba na mas lumalim rin pa ang papel ng United Kingdom sa gulo dahil sa kanilang mga base militar na nasa Cyprus? Ang base na RAF Akrotiri
ang nagsisilbing sentro ng kanilang operasyon sa himpapawid para bantayan ang buong rehiyon. Dahil sa takot na masundan pa ang mga naunang atake, mabilis na nagdesisyon ang pamunuan ng British military na triplehin ang kanilang depensa sa paligid nito. Pero hindi lang sa base nila sila naging aktibo dahil sa kauna-unahang pagkakataon, kinumpirma ng British Ministry of Defense na ang kanilang mga F-35B stealth fighter jet ay nakapagpabagsak na ng mga Iranian drone sa kalangitan ng Jordan. Isipin nyo, ang mga high-tech na jet na ito ay tinulungan pa ng mga Voyager tanker aircraft para lang makapag-refuel habang nasa taas at hindi na kailangang bumaba para masiguradong walang makakalusot na banta. Maging sa ibang bansa tulad ng Iraq at Qatar, naging busy din ang mga sundalong British sa pagpapatumba ng mga drone gamit ang mga ground-based counter-drone system at mga Typhoon jet. Ang mga jet na ito ay kasalukuyang nakabase sa Qatar bilang bahagi ng kanilang defensive posture para masiguradong ligtas ang airspace doon. Pero alam nyo ba na sa kabila ng lahat ng ito, dumaan din sa matinding batikos si British Prime Minister Keir Starmer? Noong una kasi ay tumanggi siyang payagan ng Amerika na gamitin ang kanilang mga base sa operasyon laban sa Iran. Dahil dito, hayagang nagpahayag ng pagkainis si Donald Trump at sinabing tila kulang ang suporta ng Britanya. Pero depensa naman ni Starmer, ginawa lang niya ang sa tingin niya ay pinakamabuti para sa interes ng kanyang bansa. Pero dahil sa sunod-sunod na missile at drone attacks ng Iran, nagbago ang ihip ng hangin at sinabi ni Starmer na hindi na pwedeng balewalain ang banta sa kanilang mga mamamayan at kaalyado. Hindi rin magpapatalo ang France dahil kinumpirma na rin ni President Emmanuel Macron na ipapadala nila ang kanilang tanging aircraft carrier na Charles de Gaulle patungo sa Mediterranean Sea. Itong barko na ito ang pinakamalakas na warship ng France at magsisilbing sentro ng kanilang grupo na may kasama pang 12 maliliit na barkong pandigma. Ipakakalat sila sa Mediterranean Sea, Red Sea at hanggang sa Strait of Hormuz. Sabi nga ni Macron sa kanyang talumpati sa Cyprus, kailangang ipakita ng Europa ang kanilang suporta dahil kapag inatake ang Cyprus, para na ring inatake ang buong Europa. Sumali na rin ang Greece na nagpadala ng 4 na F-16 fighter jets at 2 barko na may dalang Centaurus anti-drone jamming system. Ang teknolohiyang ito ay napakalakas dahil kaya nitong hanapin at pigilan ang mga drone kahit napakababa pa ng lipad nito sa ibabaw ng dagat. Hindi lang pala ang USS Gerald Ford ang dapat nating bantayan dahil nandyan din ang USS Abraham Lincoln na isa ring dambuhalang barkong pandigma. May dala itong mahigit 60 fighter jets at helicopters at hindi siya nag-iisa dahil pinaliligiran siya ng mga destroyer at attack submarines na may dalang mga Tomahawk missile. Ang mga missile na ito ay kayang tumama sa target kahit nasa 1,600 kilometro ang layo. At para mas lalong maging tindi ang puwersa ng Amerika, sasali na rin ang pangatlong higante, ang USS George H.W. Bush. Isipin nyo, 3 super carriers na ang magkakasama sa iisang rehiyon. Ang barkong ito ay may bigat na mahigit 100,000 tonelada at kayang magdala ng 5,000 tauhan. Mayroon itong 4 na malalaking elevator para mabilis na mailabas ang mga fighter jet sa deck at mapalipad ang mga ito kada 20 segundo. Ito na ang isa sa pinakamalakas na naval force na naipon sa Middle East sa loob ng maraming dekada. Pero sa kabila ng dambuhalang puwersa na ito, tila hindi pa rin nagpapaawat ang Iran. Sa katunayan, nitong mga nakaraang araw ay tinamaan ng mga pag-atake ang Bahrain, Saudi Arabia, Qatar at iba pang karatig bansa. Isa sa pinakamalaking pinsala ay ang nangyari sa Sitra Oil Refinery sa Bahrain kung saan nagkaroon ng malaking sunog matapos tamaan ng drone strike. Higit 30 tao ang nasugatan, kabilang ang isang sanggol na 2 buwang gulang pa lang. Sa Saudi Arabia naman, hindi lang mga refinery ang tinamaan kundi pati ang mga residential areas kung saan may mga inosenteng manggagawa ang namatay. Dahil dito, naglabas na ng matatapang na pahayag ang mga leader sa Middle East. Sabi ng Saudi Arabia, ang Iran ang lalabas na pinakamalaking talunan kung hindi sila titigil. Ang Qatar naman,
Tinawag na pagtataksil ang ginagawa ng Iran dahil ilang beses na nilang sinabi na wala silang kinikilingan sa gulo na ito. Sa ngayon, pilit pa ring nagtitimpi ang mga bansang ito para hindi na lalong lumala ang sitwasyon, pero kitang-kita na ang epekto nito sa buong mundo. Pumalo na sa mahigit $100 ang bawat bariles ng langis at delikado na rin ang paglalayag sa mga ruta ng kalakalan. Habang parami ng parami ang mga barkong pandigma at eroplanong dumarating sa rehiyon, malinaw na nasa gilid na tayo ng isang napakalaking krisis. Ang bawat maling galaw ay pwedeng maging mitya ng mas malawak na digmaan na damay ang lahat. Sa tingin nyo, ano ang mangyayari sa presyo ng mga bilihin natin sa Pilipinas kapag tuluyan ng sumabog ang presyo ng langis dahil sa gerang ito? Handa ka na ba sa posibleng epekto nito sa ating bansa? I-comment mo naman sa baba ang iyong saloobin at yan ay ating pag-uusapan. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.